Niya rin sa Pieta, she was awarded this special citation for her performance in Pieta. Wala namang So parang dun sa Pieta, si Ate Guy may award, tapos nominated si Direk Gina for Best Supporting Actress, tapos si Jerry Gracio for Screenplay, tapos ako for Best Actor. So parang hindi naman kami parang nakauwi kami dalawang awards, si Ate Guy tsaka ako. Circle of Excellence. Nasabi mo rin kanina, Consi, na yung mga kalaban mo, sina Piolo, Ding Dong, Cedric Juan, Alden, tsaka sino pa isa? Ken Chan. So, sa lahat ng mga kalaban mo, sino talaga yung in-expect mo parang dark horse? Aside from Piolo na nakatay mo. In-expect ko either of the three actors, si Piolo, si Ding Dong, or si Alden. Kasi tsaka nandun din sila dati. Tapos, yun na, from my experience sa mga awards, yung mga nagpupunta lang yung mga nananalo. Uy, mukhang sila nga. So talagang na-shock ka na tinalo mo si Ding Dong? Sobra. Tapos, sobra kasi, nung in-announce ni Christopher De Leon, tapos si Vilma Santos pa nag-announce, parang wow, sobrang surreal na moment na yun. And gaya nga sabi ko kanina, hinahanda ko na yung caption ko sa Facebook, congratulating whoever the winner is. Kasi nga, gusto ko nag-congratulate. And originally, I was there para may representative yung Pieta. Kasi si Ate Guy hindi rin nakapunta, si Direk Adolf nasa Cannes. And baka manalo any of the nominees. And gusto ko, yun talaga. And nagsisisi nga ako kasi dapat isasama ko yung bunsong anak ko, si Cristiano. Pero sabi ko, kung matatalo rin lang ako, ba't ko pa sasama? Parang gano'n, di ba? Tapos ngayon, nagsisisi ako, sabi ko, sana sinama ko na yung buong family ko. Sayang. At least wala talaga expectation. Wala. Zero. So last na lang, yung clarification na lang din. Kasi aside from dun sa nabanggit ni Tito Junardo kanina na issue na kaakibat itong pagkapanalo mo, meron din kasi ako mga nababasa sa online, sa Facebook, na questioning yung mga lumalabas na tarpaulin mo, congratulating you. Para malinawan lang sino ba talaga ang nagpalabas. Kasi may mga nababasa yun, na bakit daw instead of congratulating the graduates, yung tarpaulin mo yung nababasa nila. For me, okay lang yan kasi hindi naman ako naglagay nun. It's the people who support me. And siguro, pagbigyan na lang natin sila kasi baka minsan lang mangyari to. And they're very happy for me. And hindi kami naglagay nun. And those are the people who say, our fans, mga fans natin naglagay nun. And everywhere naman, pag may fans ka, naglalagay naman sila karatula. So siguro, karapatan na rin ng mga nagko-comment na gano'n reaction nila. Pero ako, I don't see anything wrong with it na pagbigyan na natin yung mga fans kasi minsan lang naman to. And wala namang nilabag na anything. And ikaw hindi ka naman na-apektuhan sa mga negative na binabato sa'yo. Siyempre, saya-saya mo, nakapaka sa award ka na. Lalo na sa panahon ngayon, everybody's entitled to their own opinion. Diba? Yung quality na lang na opinion, kahit ano pwede, diba? So it's up to the individual to determine or to discern kung ano yung papansinin niya o hindi. So sa akin, it's a free world. Go, go, go lang. Karapatan nila yan. Tama naman. Thank you, Consi. Hi, Rose. Hello. Ayan. Congratulations, syempre. Alfred, una kong tanong, sa tingin mo dun sa kabuuan ng movie, anong eksena dun, or not to preempt naman, yung tingin mo nagpanalo sa'yo? Tinanong ko yan kay Direk Adolf, tapos parehas kami ng opinion. Merong eksena dalawang eksena siguro. Yung isa, yung kaming dalawa lang ni Ate Guy, na nagkaroon kami ng first moment as mother and son na naramdaman namin. Tapos, nagsasayaw kami. Tapos yung isa, yung huling moment, yung nasa may bandang huli na moment na nagharap-harap yung mga mga legends of Philippine cinema. Na kahit ako, sabi ko, wow, grabe ang ganda na eksena na yun. Okay. Ayan. Alfred, alam ko kasi sobrang big deal sa'yo na
you work with the superstar, Ate Guy, di ba? Pero may mga chika-chika kasi na di umano'y nagkaroon ka rin ng problema working with her. Parang may mga instances na medyo na problema ka raw as a producer, of course. Anong totoo doon? I will completely refute that. Yung experience ko with Ate Guy, super smooth. Tsaka ang bait-bait niya. Ang bait-bait niya, tsaka never siyang na-late, never siyang and never na pinaramdam sa amin na superstar siya. Ang ganda ng experience ko. Siguro, I will attribute that to Direk Adolf Alex. Si Direk Adolf kasi yung magaling talaga ng director na organized lahat. So ako kung meron mga nagsasabi niya, I will refute that in my experience. Kasi ang sarap katrabaho ni Ate Guy. And actually, naging close na rin kami. And siguro masasabi ko, isa ako sa mga niya, sa mga gusto niyang mga co-actors. Ikaw naman sabi ko, naging close kami nung Pieta. Talaga. So, posibleng masundan. I mean, posibleng i-produce mo ulit siya. Posibleng-posible. Corner. Ayan na, last na. Kasi balik television ka din ulit. Yung Forever Young. Kumusta yon? Kailan to? And how was it? How was yung show mismo? Ang alam ko lang, it will be shown this year. Pero ngayon, nasa gitna na kami ng buong script. So, we're halfway. So, malapit na rin matapos i-shoot. So, yung role mo dito, Ako yung tatay ni Ewan Micael. Siya yung bida dyan. Siya yung Forever Young. Tapos, yun, nanalo rin siya sa Fama sa Best Child Actor. Oo nga. So, ganda. Kasama ko si Nadine Samonte, Yula Valdez, Michael De Mesa, Rafael Rosel, Althea Ablan, saka Princess Alia, saka Ewan Micael. Okay. Ito yung question na to, actually galing kay Chuk to. Ikaw, unang tanong ko muna, sa lahat na nagawa mong movies, Alfred, ano ang pinaka gusto mo talaga? Para sa'yo, o pinaka maganda? Nasa top 3 yung Pieta. Pero without ranking it, siguro yun na yung mga top 3 ko, Supremo, yung Andres Bonifacio movie ko, tapos Bridal Shower, tsaka Pieta. Kasi sabi ni Chu, ang mga best movies mo daw para sa kanya, ito yung mga Seiko movies mo na medyo sexy comedy. Sexy comedy. Bikini Open, mga ganon. Pwede. At wish niya na sana daw bumalik ka din sa ganong genre. Hindi na, tayo, that part na tayo. Okay na, minsan nagdaan sa buhay ko, nagawa ko yun. And I did it with Direct Jeffrey Durian at saka kailan sila Boss Robbie Tan ng Seiko Films. Ayun na. Thank you, Alfred. Thank you, Rose. Yan. Nakalimutan ko. Next, si Kate Adahar. Hi, good afternoon. Congratulations. Hi, Kate. Kanina nabanggit mo kung gaano ka kasaya ng manalo. At what point in your career or your life mo na-realize na gusto mo magka-award? Or hindi na nga, nagsimula mo? Well, technically, this is my 4th award. So, nanalo ako sa Supremo, Golden Screen. Saan ba yun? Sa Coloro, Cinemalaya Film, nanalo din ako. Saka sa Tagpuan, nanalo naman ako. So, this is the 4th. Masarap manalo ng award kasi sa school, nanalo naman ako ng awards before, mga honors, gano'n. Pero for me, it's not about that. It's about making meaningful and good films. So for me, that's the real journey. Kaya ang sarap din mag-produce. Parang you assemble people, parang si Steve Jobs. You assemble the brilliant minds, tapos you work together. For me, that's the joy that I find in producing and acting. And na-mention mo rin kanina na si Miss Gina yung acting coach. Anong matatawag mo dun sa method or technique ng pag-arte? Sorry, I didn't hear you. Hello? Nabanggit mo kanina na si Miss Gina yung acting coach. Ano yung tawag sa technique or method ng pag-arte na itinuro niya or ginagawa mo? Si Direk Gina, nag-acting workshop kami during the time of Kaputol tsaka Tagpuan. So ever since lahat ng natutunan ko sa kanya. Pero doon wala siyang define na acting method. Pero now what I'm doing is Meisner. Meisner. Sorry, anong kaibahan? Yung Meisner kasi kuning nandyan, doon ko kukuha ng energy.
Tapos hindi ka magpapa-affect sa ano, basta you believe everything na nandiyan dyan. Tapos, it's not just about your own personal experiences, it's what you're experiencing ng mismong moment na yun. So, kunwari, malamig, huwag mo i-deny na malamig, pero gamitin mo yon for your room. Kung mainit, kahit giniginaw ka, dapat lumalabas pa rin kung ano yung nafe-feel mo with your co-actors ito sa set. Basically, yung understanding mo. Salamat, congrats. Yan. Thank you, Kate. Next, another vlogger from Richard Paglikawan. And then next, si Ana Pingol. Then si Neil Ramos. And our last question from Natalie Tumada. May pahabol pa, pero bago muna kay Richard, may pahabol lang na tanong si Roldan Castro, Alfred, kung ano daw ba, ano na ngayon, Roldan? Mamili ka raw, award or box office? Award or box office? As a producer, box office. Di ba? Pero as an actor, always award. Di ba? Pwede naman both, di ba? Actor ka na, producer pa. Alin doon ang mas nananaig? Pagiging actor or producer? Actor pa rin. So, answer is award. Okay, thank you. Then, Richard Paglikawan. Hello, good afternoon. Hi, Richard. Congratulations sa award. So, ito, as a FAMAS Best Actor winner, may nabago ba sa pamantayan mo as an actor, as a producer, sa pagtanggap at paggawa mo ng movie? Everything starts with a good script. Okay. No amount of good acting can save a bad script. Pero umpisa pa lang yung script. Kailangan magaling yung director at saka yung lahat. Co-actors mo, yung gano'n. And hindi ka pwede mag-compromise pagdating sa artistic. Pwede ka, as a producer, pwede ka magtipid sa location, sa costumes, di ba? Pero pagdating na sa creatives, hindi mo pwede tipirin talaga. Always try your best to get the most creative, most talented people together. Yun yung natutunan ko dito sa Pieta. And ito na lang, curious lang kami kung ano yung, paano mo sinelebrate right after nung pagkapanalo mo, siyempre biglaan, paano mo siya sinelebrate yung from the venue to uwi ka ng bahay? That whole night, sobrang saya ko. Okay, sobrang saya ko. Yung ngiti ko talagang hanggang tenga. Pero pagpasok ko sa kotse, naiyak ako. Kasi on my way from Manila Hotel to Novaliches, ang quiet nung andar ng kotse. Tapos dala-dala ko yung trophy. How I wish my mom and dad were there to celebrate with me. Yun yung naging instinct ko. Yung actually, paglabas ko lang ng hotel, parang hinahanap ko yung magulang ko, tapos gusto ko ibigay sa kanila. Kasi sila naman naghihirap ng buhay nila para mabigyan ako kung nasan man ako ngayon. So it was parang sabi ko nga dun sa post ko, I was both happy and sad at the same time. Kasi I know that my parents would have been really proud. Nandun sila. And yung talagang instinct ko, yung naramdaman, parang gusto ko to ibigay sa kanila. Parang ito, gusto ko proud, yung proud sila, sila gusto ko pasalamatan. Yun yung na-feel ko. Tapos pag uwi ko naman sa bahay, yung mga kasama namin sa bahay, talo ng saya-saya, pinanood nila yung live. Tapos yung kasi medyo late na natapos, tulog na yung family ko. So, kinabukasan na lang yun. So, yan, ganun lang. Thank you po and congratulations. Actually, ito yung first celebration after the week. At least inuna tayo sa first celebration ng Alfred, di ba? Next from Ana Pingol. Ito na lang. Kanina sabi mo, pag-uwi mo, katabing mo matulog ng gabi. Hindi naman nagselo si Yes. Hindi naman busy siya dun sa namin, newborn. Hindi naman. Pero talagang yakap-yakap ko siya. Ang sarap kasama matulog. So yun, nung pagising nila, ano yung reaction? Nag-congratulate sila. Nag-congratulate talaga. And pinakita ko to sa anak ko Tapos syempre si Cristiano, 5 years old, parang hindi pa niya gets kung ano yung ibig sabihin. Pero
Sinabi niya sa akin, congratulations, Daddy. Sino yung parang sentimental din, yung panganay mo? Siguro si Cristiano, kasi talagang hinag namin ng trophy ng umaga. Anyway, at what point mo, pinangarap maging producer? Mga ilang taon ka noon, bakit mo naisip? Nung college ako, nagpo-produce na ako ng stage plays. Yung role ko sa Tanghalang Ateneo, aside from acting, yun yung training ko eh. Nagpo-produce na ako ng mga plays. Tapos, when I was still a student, when I was young, doon ko nakita yung sarap, yung meaning, tsaka yung fulfillment in producing. And ako, during that time, when I was producing doon sa Tanghalang Ateneo, estudyante lang ako, we were doing it for free. Ay kumikita ng mga malalaki yung mga productions namin. And doon ko nakita, wow, ang sarap pala mag-produce. Ang dami mong creativity, tsaka ang dami mong pwede gawin. Yung directing, pumapasok na rin sa isip. Sasabi ko kasi parang ngayon hindi ako ready sa responsibility ng directing. Being a director for me is the hardest. More than the actor, more than the writer, more than the producer. Yung director talaga, siya talaga kapitan ng barko. Siguro later on in life, after 10 years, 15 years, 20 years, di ba? Baka open ako, hindi ko sinasara yung pinto ko dyan. Anyway, congrats! Thank you! Hi, Neil! Hi, sir. Good afternoon po. Congratulations. Thank you. Sir, after all, sa dinami-dami po ng success natin, bilang creative, bilang actor, producer, and at the same time, bilang politiko, gusto ko lang po malaman kung ano yung motivation, what propels you, anong patuloy nagpapaningas ng iyong apoy, patuloy bilang actor, producer, at the same time, politiko rin po. I'm a Filipino, and I love our country, and I love film. So, yun lang. Siguro mahal ko rin lang talaga. Kasi after how many pelikula how many films we produce na nalugi, hindi pa rin naman ako tumitigil. So, ibig sabihin, mahal naman talaga natin tong industriya natin. So, mahal natin yung film talaga, filmmaking, yung art, yung craft. And that in itself is its own reward. Yung magawa mo to. Ako, I am very grateful kasi I'm in this, I have the privilege of acting and producing. Tapos yun, so far, yung mga tao natutuwa naman sa mga napoproduce natin. Meron talagang fulfillment. Maraming salamat po, sir. Congratulations, sir. Thank you. Thank you, Neil. And for our last question from Philippine star Natalie Tumada. Wow, ha? Parang superstar dapat, ha? Sige. Pang-Miss Universe yung Hindi, yung question ko lang actually plante. Hindi, Konsi, ano ba yung next project mo after this? Wala pang final because I'm going to focus na. Tapos na ako with my projects. Tapos I'm doing Forever Young now. So parang this year, fully booked na ako. Alam ko na yung gagawin ko hanggang December, which is concentrate na lang ako sa public service for the rest of the year. For next year, meron naman elections. So after elections, hopefully, we'll be able to do something na maganda rin. Kasi it's hard to follow Pieta, ha? Nagpieta ka na with Nora Honor and, Napagod ka ba? Drained? Actually, hindi. Mas na-pressure ako kasi anong after ng Pieta? From an artistic sense, tsaka as a producer, parang, what's the next for me? So it's, I will decide in due time. Okay. Pero pakwento lang konti about yung TV show mo. What can we expect from that show? It's an afternoon family drama na kasama ko si Nadine Samonte and this very, very charismatic young boy na si Ewan Micael na hindi siya tumatanda. Si Firefly Boy. Tapos multi-awarded child actor din siya. Tapos doon nag-umpisa yung journey niya, yung paano yung mangyayari na hindi siya tumatanda, that's 25 years old na siya, yun lang yung hanggang doon na lang siya. So ang daming challenges around him, tapos nandun kaming family for him. And I think it's another great idea from GMA Creatives.
also, you mentioned kasi parang you're preparing na ngayon for the elections. Is it true po ba na you will have, parang your brother will have a formidable opponent din daw? We do not consider other people as opponents kasi it's everybody's right to run. Ang lang namin, we gauge ourselves from our performance. And so far, masasabi natin subjectively and empirically masaya yung tao, and the people are very happy with Congressman PM Cortes. So walang kaba, Consi? Alam mo, if you do your best, tapos tumutulong ka ng totoo. Ako nalulungkot ako dahil sa mga nangyayari dito sa Bamban, di ba yung mga ganon, di ba? Kami, as long as you serve sincerely, tingin ko that the people will choose the right leaders always. Last question ko na lang. Na-surprise kasi ako, Consi, na marami ka palang awards sa acting na pala. So, I didn't know. And I wonder kasi parang sobrang validated ka na sa acting. And yet, hindi mo siya pinursu talaga na full-time. So, pero ngayon, ano ba talagang mas matimbang sa'yo? Politics or acting? My vocation is really public service. And first love ko talaga yung acting. So, pwede ko naman gawin sabay. So, hindi ko pa naman kailangan mamili. Pero kung papipiliin ako, I'll always choose public service. Public service, parang vocation, parang masasabi mo siyang calling mo or... Eto. Naalala ko, noong 2009, kinausap ako ni Nanay Loli. That was, I can say, at the height of my career. Tapos narinig nga ni Nanay Loli, dyan, sila Gordy, na may plano akong pumasok sa politics. Kinausap ako ni Nanay. Sabi niya, Alfred, pagkapasukin mo yung politika, pagbalik mo, hindi na parehas yan. Everything will not be the same anymore. Kaya pag-isipan mo ng maigi. And true enough, totoo naman. Tama naman si Nanay, although sinuportahan ako ni Nanay through the years. Pero it was a decision I took, I made mga 14 years ago, na talagang I sacrificed my, ako, I was so happy with my career that time. Sinacrifice ko lahat yun. Alam ni Gordy yan, di ba? Dami kong shows, Nats Entertainment, di ba? Mga Encantadia, panghapon, panggabi, di ba? Tapos SOP, mga ganon, di ba? Maybe I sacrificed all of it just to be given the chance to serve. And hindi naman ako nagsisisi sa decision ko kasi for me, it's the best decision I've made in my life. At least, sumama ka sa haligi ng mga tumutulong sa tao. Okay, thank you, Consi. Thank you, Natalie. Palapakan natin si Natalie Tomaga. Thank you, Natalie. That's our last question, of course, from the press. But before you give us your parting words, Alfred, pa-share na lang ng yung TV show mo sa GMA7 na gagawin. Kailan na ito? Yung Forever Young. Yes, abangan po natin this year lalabas ang napakagandang kwento at napakagandang bagong serye panghapon ng GMA Network, ang Forever Young. Kasama natin si Yuen Micael, Nadine Samonte, Althea Ablan, Princess Aliyah, Rafael Rosel, Michael De Mesa, at saka si Miss Yula Valdez, and yours truly, Alfred Vargas. It will be shown this year, wala pa pong final play date, pero malapit na po yan, either baka July or September, di ko alam. Basta this year po yan. Oo. And I think nag-post pa sila, no? Pareho kayong famous winner, di ba, ni UN? Nag-post na sa taping ninyo. Yes, oo. Kinongratulate kami sa family. Parang, kami dalawa ni UN, yung mag-ama roon, parehong panalo. Oo. And finally, bago tayo magpaalam, baka may message, of course, from your manager, si Nay Lolit Solis. Kasi tapos na sa press con niya. Ano naman ang gusto iparating ni Nay Lolit for you? Kung gaano siya ka-proud sa pagkapanalo sa FAMAS. Ang dami naman niya na-post,